Agad na inangat ni Carter ang kurtina at nang maiangat niya yun ay kagad niya nakita si Jocelyn. Nang masiguro niya ngang si Jocelyn yun ay doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang ay takot na takot talaga siya at tumutulo pang malamig na pawis sa noon niya. Dahil ang akala niya talaga ay wala talaga ito doon. Kamusta ka? Bakit ka nakaupo dyan? Mahinang tanong niya rito pagkalapit niya. Nakaupo pa rin si Jocelyn sa bintana. Tahimik siyang nakatanaw sa labas at hindi nagsasalita. Sumandal siya sa pader sa tabi ng bintana at pagkatapos ay ang maitim niyang mga mata ay napatingin sa bilog na buwan sa kalangitan. Ayaw niyang kausapin to. Habang nakatingin si Carter kay Jocelyn ay doon niya biglang napansin na ang suot nitong damit ay napakanipis at kapag humahangin ay bumabakat ito sa katawan nito at halos may taas pa dahil sa lakas ng hangin. Natitiyak niya na giniginaw na ito. Nang abutin niya ang kamay nito para hawakan, ay bigla siyang nagulat dahil napakalamig nito na halos kasing lamig na ng yelo. Hindi na siya nagaksaya pa ng oras at dali-dali na niya itong kinuha at ibinaba sa kama. Hindi na rin niya hinintay na tumanggi pa ito dahil basta na lamang niya itong binuhat at pagkatapos ay mabilis na binalot ng kumot. Nang matapat ito sa liwanag ay kagad niyang napansin na namumutla ang mukha nito ngunit ang pisngi nito ay namumula marahil sa lamig ng panahon. Muli siyang napahawak sa mga kamay nito kung saan ay kasing lamig ito ng yelo. Palitan mo nga yung suot mong damit, napakanipis, galit na sabi ni Carter dito. Bakit ayaw mong alagaan ang sarili? Hindi ba dito alam na lalamigin siya kung ganun lang kanipis yung suot niya? Napakalamig pa naman ng simoy ng panggabing hangin. Hindi ito sumagot sa kanya. Sa mga oras na yon ay magkasalubong ng mga kilay niya dahil galit siya. Sinulyapan siya ni Jocelyn ngunit hindi siya nito pinansin. Hindi ka kumain ng almusal, tanghalian at hapunan ngayong araw? Anong magiging lakas mo? Tanong ni Carter dito na halos mag-isang linya na ang kilay at kunot na kunot ang kanyang noo. Sa halip na sumagot ay tinapunan lamang siya ni Jocelyn ng isang malamig na titig. Bakit ba ayaw mong kumain? May sakit ka ba? Anong nararamdaman mo? Sabihin mo sa akin, sabi niya dito na punong-puno ng pag-aalala. Wala akong gana, simpleng sagot lamang ni Jocelyn sa kanya. Hindi alam ni Carter kung nagdadahilan ba ito o ano pero alam niya na wala siyang magagawa tungkol dito. Napabuntong hininga na lamang siya. Muli niyang inabot ang kamay ni Jocelyn. Akala niya ay init nito ngunit malamig pa rin hanggang sa mga oras na yon. Kaya hindi niya maiwasang hindi magtaka. Bakit bang lamig pa rin ang kamay mo? Giniginaw ka pa ba? Muli niyang tanong dito pagkatapos niyang magsalita ay dali-dali niyang binalot ang palad nito ng kanyang mga palad. Ilang sandali pa ay sumigaw siya sa labas ng pinto tinawag ang isang bodyguard nito. Pumasok ito sa loob kung saan ay kagad niya itong inutusan na pumunta sa kusina at paghandaan ng mga kasambahay ng pagkain at ng sopas para kay Jocelyn. Agad naman itong sumunod sa utos niya ngunit bago pa man ito makalabas ng silid ay bigla na lamang nagsalita si Jocelyn dahilan kung bakit natigil ito sa paglalakad. Sa totoo lang ay napansin ni Carter na mahilig si Jocelyn sa sopas at sa mga masabaw na pagkain, lalo na kapag masama ang pakiramdam nito at hindi rin maganda ang mood nito. Hindi mo na kailangang maghanda pa. Sa wakas ay nagawa na rin ni Jocelyn na magsalita pagkatapos ng mahabang sandali ng pananahimik niya. Nang makita niyang napatitig ang mga mata ni Carter sa kanya kaagad siyang nagpaliwanag dito. Ayaw kong kumain, sabi niya rito. Sige na, sabihin mo maghanda na sila. Utos ni Carter dito at hindi pinansin ang sinabi ni Jocelyn. Matapos niyang balutin ng mga palad nito gamit ang sarili niyang mga palad, kaagad niyang naramdaman na unti-unti na nga nagkaroon ng init ng mga kamay ni Jocelyn. Sa mga oras na yon ay nabawasan na ng konting pag-aalalang nararamdaman niya sa kanyang puso. Kamusta ng pakiramdam mo? Tanong niya rito. Okay lang. Dahil sa sagot nito ay hindi siya nakontent at mabilis na ipinasok ang kamay niya sa kumot at sinalat ang katawan nito kung uminit na ba to. Ngunit napabuntong hininga na lamang siya at pagkatapos ay tumayo't isinara ang bintana ng silid. Hininaan niya ang aircon at tinubad ang suot na Amerikana. Dali-dali siyang sumampa sa kama at mabilis na tumabi kay Jocelyn. At dali-daling niyakap ito at ikinulong sa kanyang mga bisig. Yun lamang ang nakikita niyang paraan para tuluyang mapainit ang pakiramdam nito sa pinakamabilis na paraan. Ano bang ginagawa mo? Reklamo kaagad sa kanya ni Jocelyn at pilit na umatras mula sa kama at pilit na lumalayo sa kanya. Paiinitin ko lang ang pakiramdam mo. Mabilis na sabi niya rito para hindi na ito lumayo pa sa kanya. Sa pagkakataong yun ay napatitig naman si Jocelyn sa mga mata nito
At kitang-kita niyang sensiridad doon at muntik na siyang mahulog ulit habang nakatitig sa mga mata nito. Ngunit syempre nilaban niya yun. Hindi na siya papayag pa. Hindi. Kaya kong pag-initin ang sarili ko, matatag na sagot ni Jocelyn dito at direktang tumanggi. Hindi ko naman sinabing hindi mo kaya, pero ito ng pinakamabilis na paraan. Hindi naman ito matagal, huwag kang mag-alala. Sabi niya rito at mas hinigpitan pang yakap nito at hinaplos ang likod nito. Nang masabi niyang mga yon, ikagad na binalot ni Carter ng kanyang mga braso sa Jocelyn at marahang hinaplos ang likod nito. Dahil sa ginawa nito ay mabilis lamang uminit ang mga pakaramdam ni Jocelyn dahil sa init ng yakap ni Carter. Maging ang kanyang mukha ay unti-unti nang bumalik sa kulay, hindi katulad kanina na sobrang putla. Ganun pa man na natiling malamig pa rin ang kanyang mga paa. Nang hawakan ni Carter ang mga paa nito, bigla na lamang siyang napasimangot dahil nasisiguro niya na wala man lang itong sapin sa paa nang umakyat ito sa bintana. Dahil sa pag-iisip niya tungkol sa paa nito ay doon na niya naalala na meron nga palang sugat si Jocelyn, kaya dali-dali niyang tinanong ito na may pag-aalala. Masakit pa rin ba ang mga paa mo? Mabilis namang umiling si Jocelyn. Okay na, hindi na masakit, sagot niya, ngunit kasinungalingan lang naman yun. Nang matapakan niyang piraso ng bubog na yon ay talagang bumaon sa paa niya, kaya kahit ilang araw na ang nakakalipas simula nang masugatan siya, ay nanatili pa rin ang sakit. Gayunpaman ay ayaw na niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harapan nito. Ayaw na niya na ring magmukhang kawawa sa harapan nito. Isa pa ay ayaw niya nang gawing biro ang sarili niya sa harap nito. Ilang sandali pang ibigla na lamang tumunog ang cellphone ni Carter. Base sa ringtong na tawag ay kagad na niyang nalaman kung sinong tumatawag dito at walang iba kundi si Roxanne. Agad naman nitong dinukot ang cellphone nito at mabilis na sinagot ang tawag kahit na nakayakap pa rin ito sa kanya. Pagkasagot ni Carter ng tawag ay agad na dumating ang tinig ni Roxanne na umiiyak at mukhang balisang-balisa. Carter, sa wakas sinagot mo na rin ang tawag ko. Alam mo ba kung gaano ko kapanik kapag hindi kita makontak? Lalo na itong mga nakaraang araw, malungkot na sabi nito. Ibinili na kita kay Kent at sinabi ko na rin na siyang nambahala sa'yo. Sagot naman niya dito kaagad. Ayoko, ang taong gusto kong mag-asikaso sa akin ay ikaw at hindi si Kent. Carter, wala ka ba talagang puso? Ganyan ba talaga katigas ng puso mo? At pagkatapos kong maoperahan, hindi mo man lang ako binisita kahit minsan lang. May himig na tampong tinig nito. Hindi siya sumagot sa sinabi nito kaya nagpatuloy ito sa pagsasalita. Alam mo ba kung gaano kita kamiss? Sa bawat araw na dumadaan ay lagi kitang inaabangan araw at gabi. Araw-araw ay umaasa ako na kapag binuksan kong aking mga mata ay nandun ka sa tabi ko at lagi ko nang pinagdarasal na sana'y dumating ka upang makita ako. Pero hanggang ngayon hindi ka pa rin dumarating. Umiiyak na sabi nito sa kanya. Carter naman, huwag mo naman akong tratuhin ng ganito please. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Sa katunayan, walang kabalak-balak si Jocelyn na pakinggan pa ang mga sasabihin nito. Wala siyang interes na pakinggan ang usapan ng mga to. Pero dahil nga magkadikit silang dalawa at halos wala ng space sa pagitan nila, idagdag pa na napakatahimik ng silid ay malinaw niyang naririnig ang sinabi nito. Sa kabilang linya, napakatagal nang naoperahan si Roxanne at hindi man lang nito dinalaw kahit na minsan. Parang napaka-imposible naman yata nun masyado. Ayaw niyang maniwala doon dahil alam niya kung gaano kahalaga si Roxanne sa kanya. Hindi ito mapapakaling iwanan lang si Roxanne doong mag-isa. Noong naoperahan ka, kagad na binalita sa akin ni Kent. Ang sabi ng doktor ay wala naman daw dapat ipag-alala dahil hindi naman daw gaano kalalang tinamumong sugat. Makakabawi ka rin daw sa loob pa ng ilang mga araw. Mabilis na sagot ni Carter dito. Isa pa ay ihanda mo ng mga gamit mo dahil sasabihin ko kay Kent na sunduin ka na niya ngayong gabi. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Carter, seryoso ka ba talaga? Ipapasundo mo ko kay Kent? Tuwang-tuwang tanong ni Roxanne kay Carter dahil akala niya kaya siya nito ipapasundo ay dahil magkikita sila. Oo, nang marinig to ni Roxanne ay mas lalo pang nadagdagan ng tuwang nararamdaman niya. Samantala'y lihim naman na napakuyom ang mga palad ni Jocelyn. Dahil sa narinig niya at medyo nalamig din ang puso niya. Paniguradong hindi na makapaghintay pa si Roxanne na magkita sila ni Carter. Carter, hindi pa ako nakakaalis. Kung hindi ka talaga makakapaghintay na tuluyan na kayo magkasamang dalawa, ay dapat mo munang pirmahan ang mga dokumento at hintayin mo munang makaalis ako. Bago mo dalhin ng babaeng yun dito, galit na sabi ni Jocelyn dito. Kahit na gustong-gusto niyang umalis ay ayaw niya maging dahilan ng pag-alis niya ay dahil lang sa babaeng yun. Hindi ka pa ba nagsasawa na ganituhin ako? Tanong niya rito.
At habang sinasabing mga yun ay pakiramdam niya, ay sobra-sobra na siyang naagrabyado. Bigla na lang sumakit ang puso niya at mabilis na tumulong kanyang mga luha. Wala na siyang pakialam pa kung nasa harapan siya ni Carter ng mga oras na yun. Wala siyang pakialam kahit na makita siya nitong umiiyak, nasasaktan siya ng sobra. Hindi nagsalita si Carter at inunat niya ang kanyang kamay at unti-unting pinunasan ng mga luhang bumagsak sa kanyang pisngi at hindi man lang nagpaliwanag. Samantala sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa si Roxanne, lalo nang marinig niya ang galit na tinig ni Jocelyn. Mas lalo pa siyang natuwa. Sa katunayan ay palagi niyang inaasam na dumating na nga ang araw na yon na tuluyan na ngang matupad ang lahat ng pangarap niya. Na makuha si Carter at mawala sa landas nila si Jocelyn. Nakikita na niya ngayon ang sarili niya natitira sa bahay ni Carter at tatawagin siyang Mrs. De La Rosa. Ang isipin pa lamang yun ay masaya na siya. Paano pa kaya kapag natupad na? Gayunpaman, ang sayang nararamdaman niya ay biglang gumuho nang tuluyan niya marinig ang mga salita ni Carter sa kanya. Kailangan mong umalis ng bansa at si Kent na rin ang bahala sa lahat ng iyon. Actually, ay naayos na nga niya yatang flight mo at simula ngayon hindi ka na babalik pang muli ng bansa at hindi mo na ako makakausap pa simula ngayon. Malamig na sabi nito sa kanya. Ano? Ipapadala siya nito sa ibang bansa? Hindi makapaniwala si Roxanne sa kanyang narinig. Bigla siyang napasigaw dahil sa sobrang sakit ng puso niya. Carter, no! Hindi ako aalis. Ayokong iwan ka. Giit niya dito. Carter, please. Ayokong umalis. Pakinggan mo naman sana ako. Pagmamakaawa niya rito, nagsunod-sunod ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Magkahalong lungkot at sakit ang nararamdaman niya. Samantalang si Carter ay napakalamig ng puso't halos wala man lang maramdamang awa pa rito. Ito nang desisyon ko, Roxanne, at wala nang silbi pang pakiusap mo. Dahil buo ng desisyon ko. Hindi na yun mababago pa. Kailangan mo nang umalis. Malamig na sabi niya dito. Hindi ako aalis kahit na anong sabihin mo. Hindi mo ko mapipilit, Carter. Sigaw ni Roxanne sa kanya at dahil doon hindi niya napigilan ang sarili na umahon ng galit sa dibdib niya. Huwag mo nang hintayin pang mainis ako sa'yo, Roxanne. Banta niya rito at medyo mataas na rin ang boses. Dahil sa galit. Ang gusto ko lang ay umalis ka ng matiwasay. Dagdag pa niyang sabi dito. Huwag mong subukan na hamunin ako, Roxanne. Kung gusto ko talaga kahit na ayaw mo'y napakaraming pwedeng paraan. Dagdag pa sabi nito. Hindi, ayoko. Huwag. Mas lalo pang napaiyak si Roxanne dahil sa mga salitang sinabi niya dito. Nang sabihin nito ni Carter ay alam niya na kaagad na kailangan niyang umalis. Lalo pat nagbanta na ito. Gayon pa man ay napakarami na niyang ginawa para lamang mabalik ito sa kanya. Pagkatapos, ganito lang ang pupuntahan ng lahat. Hindi siya pwedeng umalis. Kailangan niyang manalo laban kay Jocelyn. Kahit na ilang daang beses o ilang libong beses siyang maghirapan ay ayos lang sa kanya. Basta manalo lamang siya. Sa pagkakataong ito, naisip niya na kahit na anong ibigay nito sa kanya na pangsuhol para pumayag lang siyang umalis, ay hindi niya tatanggapin. Hindi siya susuko. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili niya at pagkatapos ay nagsalita. Pwede ba akong magtanong? Sana'y sagutin mo ito ng totoo. Magtanong ka na. Halos wala nang ganang sabi ni Carter dito. Sabi ka bang paalisin ako dahil kay Jocelyn? Tanong niya rito. Samantala na marinig naman ni Jocelyn ang tanong ni Roxanne sa kanya, ay bigla na lamang siyang napalingon kay Carter. Hindi niya inaasahan ang tanong ni Roxanne. Ngunit hindi nagtagal ay binawi niya rin kaagad ang kanyang tingin. Oo, mabilis na sagot ni Carter dito at mukhang hindi man lang ito nag-isip ng isasagot nito sa tanong ni Roxanne. Dahil sa sagot nito ay bigla na lamang natigilan si Jocelyn. Sa totoo lang, dahil sa sinabi nito hindi niya naiwasang hindi makaramdam ng kilig. Ngunit kailangan niya bang seryosohin ang sinabi nito? Jocelyn, hindi ba ilang beses ka na niyang sinaktan? Nakalimutan mo na ba? Pagalit niya sa kanyang sarili. Papakinggan na lamang siguro niya ang mga sinasabi nito ngunit hindi na niya dapat pang paniwalaan ito. Samantalang nang marinig naman ni Roxanne ang sagot ni Carter ay kaagad na nangalit ang mga ngipin niya sa sobrang galit. Nasisiguro niya na nagsasabi nga ito ng totoo na dahil kay Jocelyn kung bakit ito ginagawa yon. Ang buwisit na babaeng yun, hindi niya hayaang magtagumpay ito. Dahil alam niyang nakikinig si Jocelyn sa kabilang linya ay muli siyang nagsalita. Hindi pa rin siya sumusuko. May isa pa akong tanong, sabi niya. Gusto ko sagutin mo ito ng totoo. Totoo at kapag sinagot mo ito ng totoo ay hindi mo na ako kailangan pang piliting umalis. Dahil magiging masunurin akong aalis ng bansa at hindi nakataguguluhin pa. Sige. Carter, gusto kong malaman kung mahal mo pa ba ako? Tanong niya rito.
Matapos siyang magtanong ibigla na lamang natahimik ang kabilang linya at tanging ang mga paghinga lang ng mga ito ang tanging naririnig niya doon sa sobrang tahimik. Roxanne, matagal nang wala na akong nararamdaman pa para sa'yo. Sagot ni Carter sa kanya. Pagkatapos ng magsalita ni Carter ay pakiramdam ni Roxanne ay pinagpira-piraso ang kanyang puso. Sobrang sakit, para siyang sinampal ng ilang beses dahil sa naging sagot nito. Bigla siyang napaiyak. Paano nangyari yon? Bakit? Ano nangyari? Susunduin ka ni Ken sa loob ng 1 oras. Matapos sabihin nito ni Carter ay kagad niyang ibinaba ang tawag. Pagkatapos nito ay muli itong napatingin kay Jocelyn. Maliban sa paa, saan pang malamig? Tanong nito sa kanya. Nagulat si Jocelyn dahil sa tanong nito at pagkatapos ay mabilis na napailing at hindi makapagsalita. Tinanong siya nito kung saan ang malamig. Ilang sandali pa nga'y tuluyan na ngang bumangon mula sa kama si Carter at agad nang hinawakan ng mga paa ni Jocelyn. Ngunit mabilis nang binawi ito. Bakit? Anong gagawin mo? Nalalak yung mga matang tanong niya dito. Sa halip na makinig dito ay muli na namang hinawakan ni Carter ang mga paa niya. Hindi ba't malamig ang mga paa mo? Papainitin natin. Sabi nito sa kanya. Hindi mo na kailangang pang gawin yon. Mabilis na sagot niya dito. Hindi niya kailangang manlimos ng pag-aalaga at pag-asikaso nito dahil hindi yun ang gusto niya. Kaya kong painitin ang mga paa ko na mag-isa. Bigla naman siyang tinitigan ni Carter na may malungkot na mga mata. Dahil dito bigla na lamang siyang natulala lalo ng puso niya at pagkatapos ay mabilis na nag-iwas dito ng tingin. Ilang sandali pa nga'y bigla na lamang niyang naramdaman ang mainit na kamay ni Carter na bumalot sa mga paa niya at masasabi niyang napakainit ng palad nito. Hindi nagtagal ang kanyang napakalamig na paa ay kaagad na nag-init dahil sa mga palad ni Carter. Pagkatapos niyang mapainit ang pakaramdam ni Jocelyn, ay kaagad niyang inuutos sa mga kasambahay na iakyat na sa silid nito ang mga pagkain niluto para sa kanya. Samantala nang maipasok naman doon ang mga pagkain ni kaagad na nagsalita si Jocelyn. Ayokong kumain, sabi nito kaagad. Hindi maiwasan ni Carter na magalit nang maisip niya ang lamig ng buong katawan nito nang hawakan nito kanina lang. Hindi niya napigilan at biglang tumaas ang boses niya. Jocelyn, pwede ba? Huwag mo nga pabayaan ang sarili mo. Galit na sabi niya rito. Hindi maipinta ang mukha ni Jocelyn na lumingon sa kanya. Mukhang galit din ito ng mga oras na yon. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pag-iisip. Pwede mong pilitin ako manatili dito at pwede ko ring piliing huwag kumain. Kung iniisip mo na baka mamamatay ako sa gutom habang nakakulong dito sa silid nito, iba naman ang sa akin dahil mas gugustuhin ko na lang na mamatay sa gutom kaysa makulong dito habang buhay. Hindi ba? Wala akong ibang gusto kundi ang kalayaan. Mahabang sabi nito sa kanya, tumitig to sa mga mata niya. Carter, sinabi ko na sa'yo na gusto ko na makipaghiwalay at hindi mo ko mapipigilan. Matatag na sambit nito. Either mamamatay ako o tuluyan mo na akong palayain. Ikaw na lang ang mamili ng gusto mo. Dagdag pa niyang sabi dito. Nang matapos siyang magsalita, naramdaman niyang bumaba kaagad ang aura sa paligid niya. Nakita niya na bigla na lamang nanginig ang katawan ni Carter habang nakatitig sa kanya at hindi niya alam kung galit ba ito o ano. Jocelyn, ganyan ba talagang tingin mo sa akin? Sobrang walang puso? Nawala man lang kabaitan sa katawan, ganun ba? Galit na tanong ni Carter sa kanya, hindi siya nagpasindak dito at hindi siya nagbawi ng kanyang tingin. Hindi naman masyado, alam ko naman ng kabaitan mo'y nasa ibang tao o mas tamang sabihin na nasa ibang babae. Sagot niya dito. Dahil sa mga sinabi ni Jocelyn sa kanya ay bigla na lamang nagtaas baba ang dibdib ni Carter dahil sa labis na galit. Naging marahas din ang kanyang paghinga nang wala sa oras at halos maglabasan ng ugat sa noo niya. Jocelyn. Nangangalit ang mga ngiping sambit niya sa pangalan nito. Dahil sa sobrang galit niya ay nanginginig pa rin ang kanyang mga labi at halos hindi na makapagsalita pa. Dahil naramdaman ni Jocelyn na galit na nga ito ay nagsalita ng malumanay. Carter, wala akong balak na galitin ka. Sa totoo lang ay ayaw ko ring makipag-away sa'yo. Pero sinabi ko na sa'yo na gusto ko nang makipaghiwalay. Hindi ito sumagot sa kanya kaya nagpatuloy siya. Actually, kung iisipin ng taong mahal mo naman ay si Roxanne, at hindi ba't lagi mong inaasam na makasama mo siya? Ngayong pinapaubayan na kita sa kanya tuluyan na akong pumayag, ay bakit ayaw mo pang tanggapin ang pakikipaghiwalay ko sa'yo? Nitong mga nakaraang taon ay nagpapakabait ako at naging isang mabuting babae. Naging mabuting asawa ko para sa'yo at halos hindi kailanman nakipagtalo sa'yo. At alam kong nasanay ka doon, hindi ba? Nasanay ka na naging sunod-sunuran ako sa'yo kaya ngayong nag-file ako ng divorce. Ay nasaling ang pagkalalaki mo, hindi ba? Kaya ayaw mong pumayag?
Pero Carter, matagal ko nang sinabi sa'yo, hindi ba? Na ang kasal na walang pagmamahal sa bawat isa hindi magtatagal. Hayaan na natin ang isa't isa. Mas mainam na rin to na maghiwalay tayo nang wala tayong samaan ng loob. Sabi niya pa dito, nang matapos namang magsalita si Jocelyn, ay biglang tinaas ni Carter ang kanyang ulo, tumitig sa kanyang mga mata at mahinang nagtanong. Sigurado ka bang gusto mo makipaghiwalay dahil lang sa kalayaan? Gusto mo makipaghiwalay dahil gusto mo nang may makasamang iba? Tanong niya rito. Samantala'y lihim namang napangiti ng mapait si Jocelyn. Hindi niya akalaing may isip itong bagay na yon. Halos hindi siya makapagsalita. So ayaw mo nang minsan ng pag-aari may mapunta sa iba, ganun ba ha Carter? Tanong niya dito. Ibig sabihin yun lang ang dahilan nito at hindi merong itong nararamdaman para sa kanya. Kumain ka na. Biglang pag-iiba ng usapan ni Carter at tinampot ang kutsara pagkatapos ay sumandok ng sopas at tinapat sa bibig niya. Gusto na niyang mainis dito dahil ayaw talaga siya nitong pansinin tungkol sa pakikipaghiwalay. Mukhang wala talaga itong balak na palayain siya. Wala akong gana. Tinagilid ni Jocelyn ang kanyang muka upang iiwas ito sa pagsusubo nito sa kanya. Pagkatapos mabilis na binalot ang sarili sa kumot. Jocelyn, talaga bang sinusubukan mo pasensya ko? Sigaw ni Carter na napipigil ng galit niya. Binaba nitong mangkok at mabilis na itinaas ang kumot at nilabas si Jocelyn sa kumot. Kumain ka. Malamig na sabi nito sa kanya at muli na naman siyang sinubuan. Sabi ko ayokong kumain. Matigas na sagot niya dito at nang matapos na siyang magsalita ay tumayo siya mula sa kamang nakayapak. Siguro dahil sa nagmamadali siya bigla na lamang siyang nadulas at ang kanyang katawan ay mabilis na nahulog sa sahig. Mabuti na lang at mabilis ang mga mata ni Carter at mabilis siyang tumakbo para masalo siya. Bitawan mo ko! Tinulak siya ni Jocelyn. Palayo nang hindi nag-iisip at muling sumampa sa kama at nagkumot. Tumayo ka dyan. Tumingin si Carter sa kanya habang nakakumot siya at inis na nagsalita. Mahigpit namang hinawakan ni Jocelyn ang kumot at tumalikod dito. Ayaw niyang humarap dito dahil sa inis na nararamdaman niya. Pagkatapos ng ilang beses na pamimilit sa kanya, hindi lang siya sumunod dito. Ngunit maging ito hindi rin sumuko sa pamimilit sa kanya. Sa huli bigla na lamang hinawakan ni Carter ang kanyang ulo at binangon siya. Pagkatapos ay magsasalita na sana siya nang magulat siya na bigla na lamang siya nitong sinubuan ng sopas at wala na siyang magawa kung hindi ang lunukin yon dahil mahigpit na nitong sinara ang bibig niya. Pagkatapos niya lunukin ang sinubo nito sa kanya galit siyang napatitig dito. Bastard! Bulong niya dito na inis dahil sa ginawa nito sa kanya. Carter, napakakulit mo talaga. Sinabi ko nang ayaw kong kumain, hindi ba? Mahirap ba talagang intindihin yon? Galit na tanong sa kanya ni Jocelyn. Anong gagawin ni Roxanne ngayong harap-harapan na siyang tinataboy ni Carter? Wala na nga kayang pag-asa pa kay Jocelyn na magbagong desisyon niyang pakikipaghiwalay kay Carter? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.